Ikwinento ng isang sundalo ang kanyang nasaksihan ng masagasaan ng dalawang high school students sa kanilang field trip sa Tanay Rizal. Balita hatid ni Mariz Umali. Natitiyak na kamatayan ni Didi. Magkakasunod na misa ay dinaos sa tahanan ni Rio Bianca Ramirez o Kakay para ipanalangin ang kanyang kaluluwa sa gitna ng malagim na sinapit sa kanyang field trip. Senseless death po. Kasi ma'am, sa part, kailangan safety nest dito ba? Yung driver po kasi nag-park ng pa-incline, may isang kalso, isa lang ang kalso sa gulong. May mga bata sa loob ng bus, binuksan niya ang aircon, bumaba daw po siya para kumuha ng tubig at lagyan ng tubig ang radiation. Anong klaseng bus yung bulok yun? Hanggang ngayon po hindi pa rin po namin ma-accept po. Para pong pag kumakain po kami, lagi pa rin po namin iniisip na kasama po namin siya. Wherever you go, just always remember that you got a home for now. And forever, this is my oath to you. Lyrics daw po ito ng isang kanta na paboritong awitin ni Rio at isa rin ito sa pinakahuling tinweet ng dalagita bago siya maaksidente. Sa simula, malabo ang kahulugan nito para sa kanyang ina, pero kalaunan, tila pagpapaalam na raw pala ito ng kanyang mahal na anak. Sinisisi ng kanyang mga magulang ang sistema raw ng kaligtasan na ipinatupad sa field trip. Nitong Biyernes na mag-field trip ang mga high school student ng Holy Spirit Academy of Malolo sa museo ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Kapinpin sa Tanay Rizal. Pumarada ang 7 tourist bus sa parking area ng museo. Kwento ng saksing si Sergeant Jimmy Grimaldo, mag-alas 2 ng hapon nang bumalik sa bus ang mga estudyante. Ang ilan abala raw sa pagkuha ng litrato sa mga nakadisplay na sasakyan. Isa sa kanila ang 14 anyos na si Kakay. Sa puntong ito'y nasaksihan daw ni Grimaldo ang marahan na pag-andar ng bus. Pero napansin niyang wala raw itong driver. Agad daw pinaalis ng sundalo mga estudyante at isa pa raw sa mga ito ang naitulak niya. Pero inabot ng bus si Kakay at tumama sa kalapit na mini cruiser. Dead on arrival sa ospital ng kampo si Kakay. Palayo naman daw sa lugar ang estudyante ring si Pamela Enriquez. Pero inabot siya ng pagbangga ng bus sa Humvee. Tumagal daw ng mahigit 15 minuto bago nakuha si Pamela. Bagamat nasa stable na lagay ngayon sa ospital, nakatakdang operahan sa Balakang si Pamela. Giit ng 63 anyos na tourist guide at bus driver na si Carlos Villanueva, makina ng aircon o sub-engine lang daw ang iniwan niyang bukas. Naka-handbrake daw ang bus at may kalso pa umano ng iparada. Pero ang katwirang ito, hindi matanggap ng ama ng biktima. Bago ka mag-drive, hindi ka dapat mag-park sa palusong. At kung ikay naka-park man, dapat ang gulong mo nakadiretso doon sa sidewalk. So pag umusod yun, diretso. Ba't ang gulong mo diretso pababa? Bakit ka mag-i-start at iiwanan mo? Patawarin lang nila ako kasi aksidente yun eh. Wala naman ako doon sa manubila nang nangyari yun. Maawa na lang sila, alang-alang na lang sa edad kong ito. Naghain na ang pamilya Ramirez ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide sa Piskalya ng Rizal laban sa driver ng bus. Pero pinag-aaralan din nila ang pagsampa ng reklamo laban sa bus company, operator ng field trip at eskwelahan. Nung nangyari yun ay talagang kami para malungkot kami. 50,000, more than 50,000 na yung sa record namin na naglalakbay aral dito. First time sa history ng 2nd Infantry Division na nagkaroon ng aksidente na ganyan. Nagtungo ang Tanay Police sa tahanan ni Kakay gayon din sa Holy Spirit Academy of Malolos. Paliwanag ng pamunuan ng eskwelahan bagamat hindi parte ng curriculum, bahagi pa rin daw ng edukasyon ng mga estudyante ang field trip. Ginagawa raw nila ang lahat ngayon para matulungan ang mga estudyanteng biktima at kanilang mga pamilya. Binibigyan namin ng full support, binibigyan namin ng assurance na may suporta ang eskwelahan sa anumang pangangailangan o pamamaraan. Sa katibayan, kanina umagay nagsimula na kami sa pagdarasal para sa kaluluwa ni Rio. Mariz Umali, GMA News.